Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 141. Siyempre, ang dahilan kung bakit gumawa ng ganoong desisyon si Suyamo ay naisip niya na kahit na si Zhang Wei ay walang katuturan at magkalat ng chismis, wala siyang masyadong pakialam. Wala siyang ginawang kaiyahiya. At talagang napakabait ni Zhang Wei. Kahit may hula siya, hindi niya sinabi kahit kanino. Director Zhang, nandito ka na. Nakangiting sinabi ni Huang Feng kay Zhang Wei, maaari ba kitang pahirapan sa isang bagay? Maaari mo ba akong tulungan sa mga pamamaraan sa pagbibitiw ng mga pinuno ng pangkat na ito? Oo, nang walang kaunting pag-aalinlangan, at nang hindi nagtatanong ng dahilan, direktang sumang-ayon si Zhang Wei. Medyo nagulat ito kay Huang Feng. Sa una, gusto niyang sabihin na nakuha niya ito mula kay Suyamo. Ngayon ay tila nakausap na siya ni Suyamo. Bakit naman? Hindi ko tanggap. Panipi. How can this? Bakit mo kami pinaalis? Tama. Bakit? Walang dahilan. Bakit mo kami pinaalis? Hindi namin tinatanggap. Gusto naming makita si President Su, President Xi. Biglang nagbago ang mukha ni Lao Ping at ng dalawa pa. Ang ilan sa mga hula sa kanilang mga puso ay talagang naging katotohanan. Hindi nila inasahan na si Huang Feng ay magiging mapagpasyahan. Walang kaunting pag-aalinlangan, diretso niyang pinaalis ang mga ito. Bukod dito, pinaalis niya ang 3 tao ng sabay-sabay. Saan siya nakakuha ng ganoong katapangan? Maging ang iba pang ordinaryong security guard, kabilang si Brother Wang, ay nagulat sa mga salita ni Huang Feng. Hindi rin nila inaasahan na gagawa si Huang Feng ng ganoong kabaliwan na desisyon. Talagang pinaalis niya ang 3 tao na maaaring ituring na mga veterano sa Departamento ng Seguridad ng sabay-sabay. Anong dahilan? Anong dahilan? Alam mo sa puso mo. Ayokong sabihin. Umiling si Huang Feng. Bagamat mas bata siya sa kanila at mas may karanasan kaysa sa kanila, hindi ibig sabihin na wala na siyang kakayahan. Lalo na dahil sa storage box, mas naging confident siya ngayon. Sa totoo lang, kung ito ay sa nakaraan, kahit na ibinigay sa kanya ni Suyamo ang karapatang ito, maaaring hindi niya ito gagamitin. Kahit na gamitin niya ito, hindi siya magiging masinsinan. Gayunpaman, halatang hindi niya ito iniisip ngayon. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras dahil sa mga taong ito. Hindi rin niya gusto ang mga taong sadyang humihila sa kanya pababa kapag may ginagawa siya. Sa makatuwid, nang isipin ng lahat na ito ay baliw, nagpasya siyang gawin ito ng normal. Siyempre, ginawa niya ito dahil kay Suyamo. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Suyamo, hiniling niya kay Huang Feng na muling ayusin ang Departamento ng Seguridad. Halatang hindi na siya nasisiyahan sa ilang tao sa loob. Ang daming security guard, hindi sila kayang harapin ni Huang Feng ng sabay-sabay. Sa makatuwid, ang 3 taong ito na nagkusa na tumalon at nagkaroon ng ilang impluensya ay napakahusay na mga target upang maitatag ang kanyang awtoridad. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay may kaunting pangunawa sa kanilang 3. Hindi niya naramdaman na walang masama sa pagpapaalis sa kanilang 3. Sila ay mga taong walang ginawa sa buong araw at gustong lumaban sa kanilang mga nakatataas. Ang pag-iingat sa kanila ay magpapulala lamang sa kanya. Masasabi lamang na hindi sila mamamatay kung hindi nila hahanapin ang kamatayan. Hindi ko tinatanggap. Huang Feng, ginagamit mo ang pampublikong opisina para ipaghiganti ang pribadong sama ng loob. Sigaw ni Lao Ping. Malinaw, direkta na siyang nahulog kay Huang Feng at direktang tinawag ang pangalan ni Huang Feng. Wala akong pribadong sama ng loob sa iyo. Umiling si Huang Feng. Sinadya kasi namin na ipahiya ka. Ngayon, gumaganti ka na sa amin. Sinabi rin ni Liu Hong. Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Mahinang sabi ni Huang Feng. Ikaw. Inisip ni Liu Hong na si Huang Feng ang magkasala. Hindi niya inaasahan na aaminin niya ito ng diretsyo. Gusto naming sabihin kay President Su, President Xi, may iba lang kaming opinyon tungkol sa mga bagay na inayos mo. Gusto mo kaming tanggalin. This is unfair. Hindi namin tinatanggap. Sabi din ng pinuno ng 3 grupo. Walang kwenta. Kahit alam ni President Su, walang kwenta. Sinabi ni Huang Feng, sa palagay mo ba, ako, isang maliit na manager, ay maaari talagang tanggalin ka dahil lang sa gusto ko.
Nang marinig nilang tatlo ang mga salita ni Huang Feng, biglang namutla ang kanilang mga mukha. Malinaw, naisip din nila na kahit na gusto ni Huang Feng na gumanti sa kanila, wala siyang karapatang direktang sibakin sila. Malinaw, si President So o President Xi ang nasa likod ng bagay na ito. Mukhang pinag-isipan mo. Actually, kung patuloy silang magtatrabaho ng tapat, ako man o CEO Su, hindi ka namin mahihirapan. Kung gusto mong sisihin ng isang tao, sarili mo lang ang masisisi mo. Dahil lang sa may qualifications ka, nagkunwari ka lang na sumusunod sa utos ng superiors mo. I think it's not just me. Huang Feng, you also did the same. Hindi nagkamali si Huang Feng. Akala ng tatlo ay pumasok sila sa kumpanya kasama si Manager Liu at hindi naman mas malala ang kakayahan nila kaysa kay Manager Liu. Sa makatuwid, kadalasan ay hindi nila pinakinggan ang mga salita ni Manager Liu. Siyempre, hindi sila nang ahas na lubusang sumuway, ngunit kung minsan ay sadyang ginagawa nilang mahirap ang mga bagay para kay Manager Liu. Noong nakaraan, walang magawa sa kanila si Manager Liu dahil sa sarili niyang kakayahan at dahil wala siyang suporta ni Suyamo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay magkakaroon ng napakalakas na tapang na paalisin silang lahat ng sabay-sabay. Kahit na hindi nasisiyahan si Suyamo sa kanila, gusto niyang balaan sila ni Huang Feng o tanggalin ang isa sa kanila bilang halimbawa. Direktang pinaalis ni Huang Feng silang tatlo. You don't have to worry. The company will not treat you badly. Tutal, ilang taon ka na rito. Hindi bababa ang kabayaran na dapat ibigay sa iyo. Sabi ni Huang Feng. Ayaw niyang hayaan ang ibang security guard na madismaya ng husto dahil sa ganoong bagay. Bukod dito, tiyak na sinadya ito ni Suyamo. Gayunpaman, ang inaalala nilang tatlo ngayon ay halatang hindi ito kabayaran. Gaya ng sinabi ni Huang Feng noong una siyang dumating, sa Changzhou Group, napakaganda ng pagtrato ng mga empleyado. Kahit na maliit silang security guard, maabutan nila ang mga white-collar worker sa maraming kumpanya. Madali ang trabaho at malaki ang sweldo. Paano sila naging handa na umalis? Manager Huang, nagkamali ako. Hindi kita dapat pinahiya. Si Lao Ping ang unang umamin ng pagkatalo. Tapos ganoon din ang ugali ng dalawa. Nasaan na ang dating high-spirited attitude nila? Dati, hindi nila inilagay si Huang Feng sa kanilang mga mata, ngunit ngayon ay nagmamakaawa sila kay Huang Feng na patawarin sila. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang tagapamahala ng Departamento ng Seguridad. Hanggat nais ni Huang Feng na panatilihin ang mga ito, si Suyamo ay hindi kailanman magiging malupit. Umiling lang si Huang Feng at hindi nagsalita. Kung hindi matanggal sa trabaho silang tatlo, talagang mahihirapan si Huang Feng na ayusin ang security department na may reputasyon silang tatlo sa security team. Bukod dito, kapag siya ay karaniwang nasa tungkulin kasama si Brother Wang, bagaman hindi niya sinasadya, sinabi rin ni Brother Wang ang ilan sa kanilang mga pag-uugali. Kaya naman, para paalisan silang tatlo, naramdaman ni Huang Feng na hindi siya nagkamali sa kanila. Pinangalan ng Huang, kung hindi mo kami bibigyan ng paraan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Si Lao Ping, na nasa tabi niya, ay halatang na-provoke sa ugali ni Huang Feng. Siya ay umungal at sumugod kay Huang Feng na may mabangis na mukha. Mag-ingat ka, sabay na sigaw ni na Zhang Wei at Brother Wang. Bulalas din ng ilan sa iba pang mga security guard. Sa mata ng karamihan, si Huang Feng ay isang ordinaryong nagtapos sa universidad. Anong uri ng mga kasanayan ang maaaring mayroon siya? Gayunpaman, iba si Lao Ping. Alam ng mga security guard na ito kung gaano siya kalakas. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala ang lahat kay Huang Feng. Kabanata 142. Si Huang Feng ay napakalmado. Kamakailan, marami na siyang na-encounter na ganitong uri ng bagay at nakakuha siya ng maraming karanasan. Paano siya matatakot kay Lao Ping? Siyempre, ang kalmado ni Huang Feng ay nangangahulugan na siya ay natulala sa mga mata ng iba. Si Liu Hong at ang pinuno ng pangkat ng tatlong pangkat ay nanunuya sa kanilang mga puso. Bagamat hindi nila inatake si Huang Feng, pareho sila ng iniisip ni Lao Ping. Kaya lang mas mabilis ang mga kilos ni Lao Ping. Sa pag-aakalang malapit ng mapahiya si Huang Feng sa harap ng lahat, gusto nilang dalawa na tumawa ng malakas. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahan nila.
Casual na itinaas ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at mariing sinunggaban ang tila mabangis na suntok ni Lao Ping. Nang makitang nahuli siya ni Huang Feng, mabilis na gustong kumawala ni Lao Ping. Akala niya ay madali niya itong magagawa, ngunit walang paraan para maalis ang kontrol ni Huang Feng. Team Leader Lao, ano ang sinusubukan mong gawin? Mahinang tanong ni Huang Feng, ngunit unti-unting lumakas ang kanyang kamay. Ang mukha ni Lao Ping ay nagsimulang mamula-mula sa pula tungo sa puti, pagkatapos mula sa puti ay naging lila. Napansin na ng mga katabi niya ang pagiging abnormal niya. Hayaan mo, bitawan mo. Nakita ni Lao Ping na wala na siyang pag-asa na makalaya, kaya't nakapagsalita na lamang siya. Kasabay nito, naunawaan niya na si Huang Feng ay hindi kasing daling aibuli gaya ng kanyang tingin. Parang ang team leader na si Lao ang gumawa ng first move, di ba? Kailangan mo ba akong tumawag ng pulis? Tanong ni Huang Feng, ngunit muling tumaas ang lakas sa kanyang kamay. Sa wakas ay hindi napigilan ni Lao Ping na umiyak. Dahil sa sobrang sakit, medyo na-distort ang mukha at hindi napigil ang yumuko ang katawan. Gayunpaman, nang siya ay yumuko, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang kanang paa at gustong sipin si Huang Feng. Iniunat pa rin ni Huang Feng ang kanyang paa nang walang anumang magarbong galaw. Nagsipa silang dalawa. Ito ay isang kompetisyon ng lakas, at ang resulta ay ang kompletong pagkatalo ni Lao Ping. Muling tumili si Lao Ping. Ngayon, hindi lang kamay niya ang masakit, pati binti niya ay sobrang sakit din. Ayon sa kanyang karanasan, dapat bagbog at namamaga ang kanyang binti ngayon. Bitiwan mo, Manager Huang. Alam kong mali ako. Please let me go. Si Lao Ping, na noon pa man ay mayabang, ay talagang nagkusa na humingi ng awa sa isang binata. Medyo nagulat ang mga security guard sa paligid. Gayunpaman, nang makita nila ang ekspresyon ng kanyang mukha, alam ng lahat ang dahilan kung bakit niya yun ginawa. Pagkatapos noon, biglang nagulat. Hindi nila inaasahan na ang tila payat na katawan ni Huang Feng ay talagang may napakalakas na puwersa. Alam ng lahat ang tungkol sa husay at lakas ni Lao Ping, ngunit bago niya ito maipakita, sinira ito ni Huang Feng. Pagkatapos noon, malinaw niyang naramdaman ang nakakatakot na lakas ni Huang Feng. Hindi sa ayaw ni Lao Ping na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Huang Feng. Tutal, may isang kamay at isang paa pa rin siya. Gayunpaman, nang makita niyang madaling nahawakan ni Huang Feng ang kanyang kamao at sinipa siya pabalik gamit ang isang paa na may walang pakialam na ekspresyon, bigla siyang nawalan ng isip na lumaban. Pakiramdam niya, kahit magpumiglas siya, walang epekto. Tumango si Huang Feng at talagang binitawan si Lao Ping. Hindi siya natakot sa biglaang pag-atake ng kabilang partido. Ang kakayahan ni Lao Ping ay wala sa kanyang paningin. Bukod dito, ayaw ni Huang Feng na masyadong malayo. Pagkatapos bitawan ni Huang Feng, hinimas ni Lao Ping ang kanyang kamao at sinundan si Zhang Wei palabas na may dismayadong ekspresyon. Inamin na niya ang pagkatalo, hindi dahil sa nangyari kanina, kundi dahil pakiramdam niya ay may mga mata siyang ngunit na bigong makakita. Si Huang Feng ay hindi nakakapinsala gaya ng karaniwan niyang nakikita. Siya ay karaniwang pinananatiling isang mababang profile. Kung may nag-iisip na madali siyang aibuli, nagkakamali sila. Tumingin muli si Huang Feng kina Liu Hong at Zhang Wei. Kalmado pa rin ang mukha niya gaya ng dati. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon o galit. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalawa. Nagkatinginan sina Liu Hong at Zhang Wei at hindi maiwasang mapalunok. Nakita rin nilang dalawa ang maikling away ni na Huang Feng at Lao Ping. Laking gulat din nila sa husay at lakas ni Huang Feng. Ngayong nakita nila si Huang Feng na nakatingin sa kanila, mas nagulat silang dalawa. Pagkatapos, tahimik na sinundan ng dalawa si Zhang Wei upang dumaan sa mga pamamaraan ng pagbibitiw. Bagaman sila ay lubhang ayaw at nag-aatubili, alam nila na wala silang pagkakataon. Si Huang Feng ay hindi lamang malakas, ngunit mayroon din siyang suporta sa likod ni Suyamo. Kung sila ay lumaban sa kanya, ito ay ganap na humihingi ng gulo. Kung sila ay low-key sa simula, hindi sila bumagsak sa puntong ito. Kung tutuusin, lahat sila ay matatandang empleyado ng kumpanya. Si Suyamo ay hindi isang malamig na tao. Kahit matalo niya ang mga ito, hindi niya ito direktang papaalisin ng ganito. Gayunpaman, maliwanag na huli na para magsisi ngayon. Si Huang Feng ay naging manager lang.
Panahon na para itatag niya ang kanyang awtoridad. Mas mabuting tumalon sila, kakaiba kung hindi niya samantalahin ang pagkakataon. Kahit napalitan sila, gagawin din nila. Hindi magbabago ang isip ni Huang Feng. Napakatahimik ng buong security office. Pinanood lang nila si Lao Ping at ang dalawa pang umalis hanggang sa hindi na sila makita. Pagkatapos, ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Huang Feng. Hindi sa nag-aatubili silang makipaghiwalay kay Lao Ping at sa dalawa pa, ngunit naramdaman nila na ang bagay na ito ay masyadong biglaan at masyadong nakakagulat. Nakita ni Huang Feng na lahat ay nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, "Okay, naayos na ang usapan nilang tatlo. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpunta sa pabrika sa ibaba." Manager Huang. Sa oras na ito, biglang tumayo si Yang Guang at sumigaw. Nang makitang nakatingin sa kanya si Huang Feng, medyo nahihiya ang kanyang mukha. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, "Iyon, pupunta ako. Hindi ba masama ang pakiramdam mo?" Tanong ni Huang Feng. "Maayos na ang katawan ko ngayon. Hindi ko hahayaang makaapekto ito sa trabaho ko." Sabi ni Yang Guang. "Okay, then you can go." Walang intensyon si Huang Feng na patayin siya. "Salamat manager. Salamat manager." Nagmamadaling sinabi ni Yang Guang na may pasasalamat. Dati, patuloy niyang tinatanggihan ang bagay na ito. Ngayong nagkusa siyang tanggapin ang bagay na ito, pumayag si Huang Feng, at kinailangan pa niyang pasalamatan si Huang Feng. Masasabi lang na unpredictable ang buhay. Siyempre, dahil pumayag si Huang Feng sa kanyang kahilingan, nangangahulugan ito na hindi niya ito tatanggalin sa trabaho. Kung tutuusin, ayaw niyang umalis. Para sa isang tulad niya na walang anumang pinag-aralan o iba, pangkaranasan sa trabaho, napakahirap na makahanap ng trabaho na may ganoong kalaking sweldo. Obviously, ayaw niyang umalis. "Manager, gusto ko ring pumunta sa pabrika sa ibaba para sa isang yugto ng panahon." Sa oras na ito, nagkusa rin si Guan Pang na sabihin. Noong una ay gusto niyang magkusa na magtanong, ngunit nakaramdam siya ng kaunting awkward at pagkapahiya. Ngayong nagkusa na si Yang Guang na sabihin ito, hindi na siya masyadong nag-isip at mabilis na nagkusa na sabihin ito. Tumango si Huang Feng gaya ng dati at sumang-ayon. Halatang nakahinga rin ng maluwag si Guan Pang. Kabanata 143. Pagkatapos nito, inayos ni Huang Feng ang ilang tao na pumunta sa pabrika sa ibaba. Hindi naman tumanggi ang mga taong pinangalanan. Tinanggap pa nila ang kaayusan ni Huang Feng ng may marangal na tingin. Tama, simula ngayon, si Brother Wang ang magiging pinuno ng isang grupo. Para sa dalawa pang grupo, ako ang magpapasya batay sa iyong pagganap kamakailan. Matapos ayusin ni Huang Feng ang mga bagay, handa na siyang umalis. Kung tutuusin, wala dito ngayon ang opisina niya. Ito, salamat, Manager Huang. Matapos marinig ni Brother Wang ang mga salita ni Huang Feng, agad siyang tumayo ng tuwang-tuwa. Nagplano siyang magsabi ng ilang magagalang na salita, ngunit sa huli, siya ay masyadong masaya at direktang nagpasalamat kay Huang Feng. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Sa mga security guard na ito, pinakakilala niya si Brother Wang. Bagamat minsan gustong ipakita ni Brother Wang ang kanyang mga kwalifikasyon, siya ay isang napakabuting tao sa pangkalahatan. Marami rin siyang itinuro kay Huang Feng at kinuha si Huang Feng para maging pamilyar sa kumpanya. Ang ibang mga security guard ay sobrang inggit kay Brother Wang. Tutal na promote naman siya, hindi lamang siya nagkaroon ng mas kaunting trabaho, ngunit mayroon din siyang mga subordinate at mas mataas na sweldo. Siyempre, naiinggit ang lahat. Gayunpaman, ang lahat ay hindi nagseselos. Sa halip, natuwa sila dahil sa huling pangungusap ni Huang Feng. Sa katunayan, may dalawang posisyon pa ring leader ng grupo na walang laman. Ang kahulugan ni Huang Feng ay malinaw na. Siya ay tiyak na pipili sa kanila, ngunit ito ay depende sa pagganap ng lahat. Bukod dito, dahil si Huang Feng mismo ay kara-rating lang at walang mga kwalifikasyon, tiyak na hindi ito isa sa alang-alang ni Huang Feng para sa mga kandidato ng leader ng grupo. Sa ganitong paraan, ang lahat ay nasa pantay na posisyon. Hanggat mahusay silang gumanap at natapos ang trabaho, magkakaroon sila ng pagkakataon na ma-promote. Sa oras na ito, ganap na nakalimutan ng lahat ang kaunos-lunos na karanasan ng nakaraang tatlong leader ng grupo. Natuwa pa sila na natanggal sila sa trabaho. Kung hindi sila umalis, paano sila magkakaroon ng pagkakataong ito? Congratulations, Old Wang!
Kuya Wang, nakarating ka na rin sa wakas. Kuya Wang, treat mo kami ngayong gabi. Dapat mo kaming treatuhin. Sa sandaling umalis si Huang Feng, pinalibutan ng lahat si Brother Wang. Ang isang dahilan ay upang batiin siya, at ang isa pang dahilan ay natural na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ng naruroon na sa opisinang ito, tanging sina Brother Wang at Huang Feng lamang ang may pinakamagandang relasyon. Kaya niyang magsalita sa harap ni Huang Feng. Kung matutulungan niya siyang magsabi ng ilang magagandang salita, kahit hindi siya direktang may talaga bilang leader ng grupo, may bentahe siya sa iba, di ba? Ngumiti si Kuya Wang kay Kuya Wang. Tuwang-tuwa talaga siya, matagal na siyang nasa kumpanya. Ngayon, sa wakas ay na-promote na siya. Siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, at ang kanyang sweldo ay tataas. Kahit na si Huang Feng ay dumating ng mas huli kaysa sa kanya, siya ay nasa itaas niya. Gayunpaman, hindi siya nagseselos. Na-promote din siya dahil kay Huang Feng. Nagpasalamat lamang siya kay Huang Feng sa kanyang puso. Lihim niyang naisip na sa kabutihang palad, maayos na ang pakikitungo niya kay Huang Feng noon. Siyempre, bagamat masaya si Brother Wang, hindi siya nawala sa isip. Hindi siya nangako kahit kanino o nagsalita para kaninuman. Mula sa usapin ngayon, makikita na si Huang Feng ay hindi isang tao na walang sariling opinyon. Kung nagsasalita si Brother Wang ng walang ingat, tiyak na wala itong may dudulot sa kanya. Iyon ay makakasama sa kanyang sarili. Sa kabilang panig, bumalik din si Huang Feng sa kanyang opisina sa oras na ito. Huminga siya ng malalim. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nahaharap siya sa maraming bagay ngayon lang. Kung tutuusin, maliit lang siyang tauhan sa baba. Ngayon, bigla siyang naging pinuno. Wala siyang karanasan sa lugar na ito. Pinilit din niyang magtiis. Hindi niya maaaring hayaang makita ng iba ang sarili niyang konsensya. Sa kabutihang palad, ang usapin ay napag-usapan, at ang epekto ay hindi masama. Matapos harapin ang mga bagay na ito, si Huang Kai ay nasa mood na maglinang. Matapos magkaroon ng sariling opisina, mas convenient para sa kanya na magtanim. Kung tutuusin, walang mang-iistorbo sa kanya. Sa kabilang panig, sina Tung Zian at Old Yu, na dumanas ng malaking pagkawala kahapon, ay ginagamot sa ospital sa oras na ito. Bagamat hindi naging madali sa kanila ang mga tao ni Brother Biao, halatang tinuturuan lang sila ng leksyon. Hindi nila sila pinatay. Gayunpaman, bagamat hindi sila pinatay ng mga tao ni Brother Biao, malinaw na hindi susuko sina Tung Zian at Old Yu. Pagkalabas nila ng ospital ay nagsimula na silang dalawa sa plano para sa paghihiganti. Siyempre, si Tung Zian ang nagdesisyon, at si Old Yu ang sumang-ayon sa panig. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang ama ni Tung Zian, si Tung Chenjun, ay alam din ng tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, binugbog at na-hospital ang kanyang anak. Imposibleng hindi niya alam. Matapos imungkahi ni Tung Zian na maghiganti at ibunyag ang pagkakakilanlan ni Brother Biao, hindi siya pinigilan ni Tung Chenjun. Ilang tao pa ang ipinakilala niya sa kanya. Dapat malaman na si Tung Chenjun mismo ay hindi isang mabait na tao. Noong bata pa siya, hindi naman sa hindi niya ginamit ang mga maling paraan. Kung hindi, imposible para sa kanya na bumuo ng ganoon kabilas. Sa makatuwid, sa aspetong ito, may mga taong kilala pa rin niya. Kahit na sinusubukan niyang i-distansya ang kanyang sarili sa nakalipas na mga taon, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa mga taong iyon. Sa pagkakataong ito, nang mabugbog ang kanyang anak, sa wakas ay ginamit niya ito. Si Tung Chenjun ay labis na nagmahal sa kanyang anak. Sa bagay, isa lang naman ang anak niya. Kahit na medyo sobra-sobra ang ilang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa, hindi niya ito isinasapuso. Sa kanyang paningin, bata pa ang kanyang anak. Kapag siya ay lumaki, siya ay magiging matino. Isa pa, hindi niya akalain na big deal pala ang mga bagay na iyon. Siya mismo ay gumawa ng higit pang mga labis na bagay sa nakaraan. Ngayon, ang anak na hindi niya kayang bugbugin ay binugbog ng iba. Bukod dito, ang kabilang partido ay isang maliit na gangster. Paano ito matitiis ni Tung Chenjun? Kaya lang may gagawin siya kaya pinakilala niya ang mga taong iyon sa anak niya at hinayaan siyang humawak. Ang mga taong iyon ay halatang katulad ni kapatid na Biao, ngunit ang kanilang impluwensya ay halatang mas malaki kaysa kay kapatid na Biao. Lumawak din kamakailan si Brother Biao.
Kung hindi, walang paraan upang ihambing ang mga taong ito. Tito Lee, ito ang nangyari. Sa isang clubhouse, ikinwento ni Tung Zian sa nasa harap niya ang tungkol kay Kuya Biao at kung paano siya binugbog. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay isa sa mga taong ipinakilala sa kanya ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, isang tao lang ang kailangan niya para makapaghiganti kay Kuya Biao. Kung tutuusin, marami siyang kampan, kaya sapat na ang kanyang lakas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag na Uncle Lee ni Tung Zian ay mga 40 taong gulang. Siya ay tumingin napaka-mature at matatag. Kung magpalat siya ng suit at magbihis ng kaunti, magmumukha siyang tipikal na matagumpay na tao. Walang mag-aakalang gangster pala talaga ang ganoong tao. Bukod dito, siya ay lubhang mabangis kapag siya ay lumaban. May mga buhay pa sa kanyang mga kamay. Kabanata 144. Well, alam ko ang tungkol sa iyo. Tumango si Uncle Lee at sinabing, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Isa itong walang impluwensyang bastard, ipinapangako ko mula ngayon, wala na siyang paraan para maging mayabang. Ang pagmamaliit ni Uncle Lee ay tila hindi inilagay sa kanyang mga mata si Kuya Biao. Hindi katakataka na si Kuya Biao ay bagong dating lamang kumpara kay Tio Lee. Noong nagkaproblema si Tio Lee, hindi alam ni Kuya Biao kung saan mananatili. Sa makatuwid, ang maliit na kapangyarihan ni Brother Biao ay wala sa mata ni Uncle Lee. Kung ganoon ay magpasalamat ka muna kay Tio Lee. Magalang na sabi ni Tung Zian. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na maging magalang kay Uncle Lee. Kaya naman hindi naglakas loob si Tung Zian na maging mayabang. Maliit na bagay lang yan, huwag mong pakialaman. Casual na ikan-away ni Uncle Lee ang kanyang kamay. Siya at ang ama ni Tung Zian na si Tung Chenjun ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Parehong magkapatid ang dalawa noon, ngunit, kalaunan, naanod si Tung Chenjun. Napunta ako sa seryosong negosyo ng walang kabuluhan, ngunit si Uncle Lee ay nagpapagulo pa rin. Gayunpaman, hindi naman talaga mas masahol pa si Uncle Lee kaysa sa kanyang pinakamayamang tao sa Qing Province. By the way, Uncle Lee, pwede mo ba akong tulungan? Biglang naisip ni Tung Zian si Huang Feng, ang taong nagpasakit sa sarili at nang ahas na ihinto ang kanyang sasakyan. Ito ang una sa lalawigan ng Qing, at ang matandang Yu hindi madaling gawin ang mga bagay doon, at si Huang Feng ay hindi pa nalilinis hanggang ngayon, kaya lang makakaisip siya ng solusyon, at si Uncle Lee na nasa harapan niya ay tama lang. Anong problema? Tanong ni Uncle Lee. Ayan. Dati, may isang maliit na security guard na hindi nagmumukha, at hindi niya ako tinapunan ng tingin kapag nagsasalita. Napakayabang nito. Kaya naman, gusto kong hilingin kay Tio Lee na linisin niya ang munting security guard pagkatapos niyang linisin si Kuya Biao. Sabi ni Tung Zian, munting security guard. Bahagyang natarante si Uncle Lee, iniisip kung paano magkakaroon ng intersection si Tung Zian sa isang maliit na security guard, at tila, pinawalan siya ng mukha ng munting security guard. Oo, bantay lang. Si Tung Zian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Okay, no problem, you can just tell me his information. Masayang sumang-ayon si Tio Lee. Ang pakikitungo sa isang maliit na security guard ay wala sa lahat. Mas madali ito kaysa linisin si Kuya Biao. Walang dahilan si Uncle Lee para tumanggi. Salamat Tito Lee, kung gayon. Tuwang-tuwang sabi ni Tung Zian, na may malupit na ngiti sa kanyang mukha, na parabang si Huang Feng ay nalinas ng masama. Gayunpaman, kaagad na naisip ni Tung Zian na ang mga tao sa panig ni Biao ay bumalik ng 2 beses. Kahit na bahagi ng dahilan ay ang mga tao ni Biao ay karaniwan, ngunit si Huang Feng ay dapat ding magkaroon ng ilang kasanayan. Nga pala, Tio Lee, mayabang ang munting security guard, pero parang may husay siya. Dati, naghahanap siya ng magtuturo sa kanya, pero hindi siya nagtagumpay ng 2 beses, kung hindi kita guguluhin, paalala ni Tung Zian. Okay lang, gaano kaya kalakas ang isang maliit na security guard? Walang pakialam si Uncle Lee. Wala siyang nakitang tao sa napakaraming taon, kaya natatakot siyang mabaigo ang isang maliit na seguridad. Tumango si Tung Zian at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. Bigla rin niya itong naisip kanina lang. Nabanggit lang niya ito, ngunit hindi niya naisip kung gaano kalakas si Huang Feng.
Masasabi lang niya na puro basura ang mga tauhan ni Kuya Biao, sa pag-aakalang siya ay talagang basura. Matapos bugbugin, mas nakaramdam ng sama ng loob si Tung Zian kay kapatid na Biao, at umaasa lamang na si Uncle Lee ay makikitungo sa kanila ng mahigpit. Mabilis na kumilos si Uncle Lee. Matapos malaman ng tungkol kay Brother Biao mula kay Tung Zian, tinawagan niya ang mga tao sa ibaba upang harapin ito. Halatang imposible para sa kanya na lumabas ng personal para sa ganitong uri ng punk. Si Brother Biao ay umiinom sa Magic Flute Bar sa oras na ito. Noong una, naisip niya na pagkatapos linisin si Huang Fang, makakakuha siya ng isa pang pera mula kay Lao Yu, at pagkatapos ay turuan muli si Lao Yu. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging mas mahusay si Huang Fang kaysa sa inaakala niya. Kung hindi mo siya matalo, hindi mo makukuha ang pera mula kay Old Yu. Gayunpaman, walang masyadong pakialam si Brother Biao. Hanggat malaki ang lugar, mas maraming pagkakataon para kumita, at tinuruan na ng kanyang mga nasasakupan ang matandang Yu, at tuluyang nawala ang hinanakit sa kanyang puso. Siyempre, ang mga hinaing laban kina Huang Feng at Tianjun ay hindi ganoon kadaling mawala, ngunit walang paraan, na si Tianjun at ang kanyang kapatid na babae ay lumayo na ngayon, at hindi niya ito mahahanap ng ilang sandali. Kuya Biao, hindi mo pa nakikita. Ang matandang Yu ay kadalasang masyadong mayabang. Dahil dito, 2 beses akong nakipagkamao at siya ay lumuhod at humingi ng awa. At sinabi ko sa kanya, nasaktan mo si Kuya Biao, at ngayon alam kong humingi ng awa. Huli na ang lahat, at ako ay binugbog ng bagbog sa ilong, namumula ang mukha. Ipinagmamalaki ng binata na nanguna sa pangkat ang kanyang record sa tabi ni Brother Biao. Si Kuya Biao ay nagpakita rin ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Hindi na siya nagtataka na lagi siyang humihingi ng awa. Mga murang buto ang mga anak nitong mayayaman. Usually mayaman at mayabang, konting suntok lang tatapatan niya, mas takot sa kamatayan kaysa sa iba. Noon, may isang binata sa tabi niya na talagang sinigawan ako at gustong patayin ang buong pamilya ko. Haha, kung sino ang akala niya, at talagang gusto niyang patayin ang buong pamilya ko, binigyan ko siya ng sipa noon. Sumipa siya at lumipad. Nagpatuloy ang pagpapalabas ng binata. Nasa paligid pa rin si Lao Yu, alam mo ba kung sino ito? Casual na tanong ni Kuya Biao. Hindi ko alam. Umiling ang binata, narinig ko ang tawag sa kanya ng matandang Yu na Tung Xiao, siguro isa rin siyang mayaman na second generation. Bumaba ako sa pwesto, mas pinayuhan pa siya kaysa kay Lao Yu, kaya tinawag niya ang lolo ko, nakakaawa. Zixi, walang yabang sa simula. Tung Xiao. Napatalon si Kuya Biao nang marinig ang pangalang ito. Alam niya na sa Jiangzhou, o sa Qing Province, mayroong isang napakatanyag na mayamang pangalawang henerasyon na may apelyidong Tung din. Hindi naman sa kaya mo itong masaktan. Yeah, I heard Lao Yu call that at the time, pero hindi ko alam kung ano ang buong pangalan niya. Masyadong mayabang ang lalaking iyon, mas mayabang pa kay Lao Yu. Pagkatapos ko siyang makita, kailangan ko siyang harapin. Sabi ng binata. Biglang nakaramdam ng kaunting pagkalito si Kuya Biao sa kanyang puso. Hindi talaga siya magiging bata. Kung oo, talagang nagkagulo ang binata sa tabi niya at sinipa ang bakal. Gayunpaman, agad na umiling si Brother Biao at naisip na imposible ito. Hindi ito nagkataon. Kung tutuusin, napakalaki ng Jiangzhou at mas malaki ang lalawigan ng Qing, paano ito nagkataon? Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya. Sa takot na ang lalaking ito ay talagang magalit sa batang iyon sa hinaharap, pagkatapos ay madawit siya at matapos. Tandaan mo, sa hinaharap, sa tuwing makakatagpo ka ng may apelyidong Tung, lilihis ka para sa akin. Hinding-hindi ka mag-o-offend, you know. Absolutely. Pinaalalahanan siya ni Kuya Biao na ayaw niyang malagay siya sa gulo ng kanyang nakababatang kapatid. Mga tao, bakit? Medyo nataranta ang binata. Dahil sa mga pinangalan ng Tung, may hindi kayang i-provoke siya. Kapag nahuli tayo, malas ang lahat. Sabi ni Kuya Biao. Kabanata 145. Bagamat may pagdududa pa rin ang binata ay tumango pa rin ito bilang pagsang-ayon. Sa karamihan, hindi niya sasabihin kay Brother Biao sa susunod na makilala niya ang nakakainis na lalaki na iyon. Ano ang dapat ikatakot noong mas duwag pa siya kaysa kay Old Yu? Malalaman na ng binatang iyon kung ano ang dapat katakutan. Tama ang paalala ni Kuya Biao,
ngunit huli na ang lahat. Katatapos pa lang niyang magsalita ay nagkagulo sa labas na sinundan ng hiyawan. Anong nangyayari? Tanong ni Kuya Biao sa katabi niya. Sa oras na ito, ang bar sa labas ay hindi pa bukas para sa negosyo. Dapat walang darating. Natarante rin ang katabi niyang binata. Palakas ng palakas ang ingay sa labas. May mga yabag, hiyawan, at pati mga tunog ng away. Narinig silang lahat kaya natarante si Kuya Biao at ang binata. May nanggugulo. Ito ang unang pumasok sa isip ni Kuya Biao at ng binata. Hindi sila estranghero sa ganitong uri ng sitwasyon. Nagdulot na sila ng gulo sa iba noon, at sila rin ang naging sanhi ng gulo ng iba. Gayunpaman, kamakailan lamang, medyo lumawak ang lakas ni Brother Biao. Walang masyadong tao sa malapit na ng ahas na manggulo. Hindi nila inaasahan na may darating ngayon. Tara labas tayo at tingnan natin. Tumayo si Kuya Biao at sinabing. Tumayo rin ang ilan sa mga kampanya sa private room. Gayunpaman, bago makaalis si Brother Biao at ang iba pa, ang pinto ng pribadong silid ay kumatok. Lumipad ang isa sa kanyang mga alapers mula sa labas. Obviously, ayaw niyang lumipad, pero sinipa siya ng kung sino. Nakita ni Kuya Biao ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng pintong nabasag na nakabukas. Marami sa kanyang mga kampan ang natamba sa lupa. Patuloy silang umuungol at sumisigaw. Marami rin sa mga bagay sa paligid nila ang nabasag. Marami rin sa mga security guard ng bar ang natamba. Agad na nalungkot ang mukha ni Kuya Biao. Ito ay ganap na one-sided. Bagamat pagkatapos na lumawak ang kanyang teritoryo, kusa siyang kumuha ng mga underling at hindi na mahigpit tulad ng dati, at ang lakas ng kanyang mga underling ay masyadong average, ngunit hindi pa rin ito maaaring maging ganito. Sa oras na ito, pumasok ang ilang binata mula sa labas at hinaranggan ang pinto. Si Brother Biao at ang kanyang mga alipors ay walang paraan upang makalabas. Ang binata sa nangunguna ay ngumunguya ng gum sa kanyang bibig. Puno ng panghahamak ang mukha niya. Pagkapasok niya ay tinapakan niya ang mukha ng isa sa mga kampa ni Kuya Biao. Gumamit pa siya ng puwersa sa pag-ikot ng ilang beses, dahilan para mapasigaw ang nasa ilalim sa sakit. Sino ka? Tanong ni Kuya Biao na may kalungkutan sa mukha. Bagamat isa ito sa kanyang mga kuta, hindi lahat ng kanyang mga kampan ay narito. May 20 hanggang 30 tao dito. Ang kabilang partido ay dumating na handa ngayon. Matatanggap niya na hindi niya kayang talunin ang mga ito, ngunit hindi niya kayang lunukan ang galit na ito. Nais niyang malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido para madala niya ang kanyang mga kampan para maghiganti. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang malaman ang aming mga pagkakakilanlan? Iniluwa ng nangungunang kabataan ang chewing gum sa kanyang bibig sa mukha ng kababata sa lupa, habang nakatingin siya kay Brother Biao ng may paghamak at sinabi. I don't think we know each other. Wala naman tayong hinanakit bakit mo binugbog ang kapatid ko? Tanong ni Kuya Biao. Haha. Tumawa ng malakas ang taong iyon, pagkatapos ay itinuro si kapatid na Biao at sinabing, para sa atin na lumalabas para makisalamuha, hindi ba normal na makipag-away? Hindi ka naman baguhan di ba? Panipi, hindi nakaimik si Kuya Biao. Alam niyang tama ang kabilang partido, ngunit sa pagkakataong ito, wala man lang siyang natanggap na balita. Bigla siyang nakatanggap ng suntok kaya hindi niya ito matanggap saglit. Sige, huwag ka masyadong mag-isip. There's no harm in telling you. It's not like you can take revenge. Sabi ng nangungunang kabataan, gayunpaman, kailangan naming talunin ka hanggang sa maging tapat ka. Pagkatapos, ikanaway ng taong ito ang kanyang kamay, at ang ilang mga tao sa kanyang likuran ay sumugod kay kapatid na Biao at sa iba pa. Hindi siya nagdala ng maraming tao, ngunit upang mabugbog ang 20 hanggang 30 kababata sa labas ng kapatid na Biao, halatang hindi simple ang kanilang lakas. Iyon ang katotohanan. Sa sandaling ito, si Brother Biao ay mayroon pa ring ilang kababata sa tabi niya. Gayunpaman, sa sandaling sila ay nakipag-ugnay, kalahati sa kanila ay natamba sa lupa at nawala ng kakayahang lumaban. Tungkol naman sa kabataang sumusunod kay Kuya Biao, sa sobrang takot ay namutla ang mukha. Maaari siyang magturo ng leksyon sa isang normal na tao, ngunit para sa isang sitwasyong tulad nito, halatang hindi siya sapat. Usually, kapag naka-encounter siya ng ganoong conflict, magtatago siya sa malayo o kaya ay sumisigaw sa gilid.
Gayunpaman, ngayon, halatang hindi niya magagawa iyon. Napakalaki lamang ng pribadong silid, at wala siyang mapagtataguan. Don't hit me, I'll be hit. I'm innocent. I'm just a little brother. Wala itong kinalaman sa akin. Nang makita ng binata na may sumusugod sa kanya ay agad itong lumuhod at humingi ng awa. Dahil sa kanyang pagganap, hinamak siya ng dalawang tao. Ang ganyang duwag na tao ay talagang lumabas para makisalamuha. Ito ay simpleng nakakahiya sa sukdulan. Ang paglabas upang makihalubilo, makipag-away at magkasugat ay isang pangkaraniwang bagay. Kung manalo man siya o hindi ay ibang usapin, ngunit ang laban na ito ay tiyak na mangyayari. Para sa isang taong walang spine at tulad niya, hindi lang siya minamaliit ng kabaligtaran, maging ang sarili niyang mga tao ay minamalas din siya. Kahit masama ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya, walang pakialam ang binata. Nakita na niya na napakabigat ng kamay ng mga dumating ngayon. Alam niya kung anong klaseng kasanayan mayroon siya. Kung aakyat siya, si kamatayan lang ang nililigawan niya. Bukod dito, tila kailangan niyang mahiga sa ospital ng kahit isang panahon. Siyempre, hindi siya handang dumanas ng gayong mga paghihirap. At saka, pinlano na niya ito sa puso niya. Baka galit na si Kuya Biao sa kanya ngayon, pero hindi masyadong maganda ang utak ni Kuya Biao. Ang mga tao ay madaling suyuan. Pagkatapos niyang suyuan siya, malalampasan niya ang yugtong ito. Dahil madali niyang malagpasan ang yugtong ito, siyempre, hindi siya handang magdusa. Nang makita siya ng mga tagalabas na sobrang duwag, hindi talaga sila mapakali na suntukin siya. Nauna silang humarap sa iba. Kung pupunta ba sila para harapin siya sa huli, hindi niya alam. Kaya naman sobrang kinakabahan pa rin ang puso niya. Isa-isang natamba ang mga kapatid ni Kuya Biao. Gayunpaman, si Brother Biao mismo ay nagpupersage pa rin. Tungkol naman sa pagluhod at paghingi ng awan ng kanyang nakababatang kapatid ngayon lang ay nakaramdam siya ng matinding hiya. Bakit niya tinanggap ang ganoong maliit na kapatid noon? Nang isipin niya kung paano dumating sina Huang Feng at Tian Jun, ito rin ang lalaking nagtaksil sa kanya. Hindi man lang siya naglakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanilang dalawa. Medyo nagalit si Kuya Biao sa kanyang puso. Kapag natapos na ang bagay na ito, kahit anong mangyari, itataboy ko siya. Walang awan na sabi ni Kuya Biao sa kanyang puso. Para maabot ni Brother Biao kung nasaan siya ngayon, mayroon pa rin siyang mga kasanayan. Kaya naman, siya ang nagtiyaga hanggang sa huli. Gayunpaman, ang mga kapatid na nakapaligid sa kanya ay isa-isang natamba habang ang kabilang partido ay hindi nawalan ng kahit isang tao. Alam ni Kuya Biao na nakatagpo siya ng mahigpit na kalaban ngayon. Malamang babagsak na siya. Gayunpaman, bago natapos ni kapatid na Biao ang kanyang pag-iisip, nakita niya ang isang figure na sumugod sa kanya na kasing bilis ng kidlat. Akmang itinaas niya ang kanyang kamay at gustong hamarang, pinalipad na siya ng sipa. Kabanata 146. Hindi ka makatiis kahit isang suntok. Ang figurang iyon ay tumindig, ang kanyang bibig ay puno pa rin ng paghamak, ang kanyang mga salita ay natural na nakadirekta kay kapatid na Biao. 2 beses na umubo sa lupa si Kuya Biao, pilit na bumangon, ngunit sa pagtayo pa lang ng kanyang itaas na bahagi ng katawan, muling sumalakay ang figurang iyon, isang sipa ang nakatutok sa kanyang ulo, sa pagkakataong ito ay wala na siyang oras para harangin, pinalayas siya, ang kanyang katawan ay dumudulas sa lupa ng malayuan. Kuya Biao, Kuya Biao, bagamat natamba ang iba pang mga kampan, pero pagkakita sa sarili nilang amo na binubugbog ng husto, lahat sila ay napasigaw ng may pag-aalala. Siyempre, maliban sa binata na nakaluhod sa umpisa, hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Kuya Biao, lalo pang kinabahan ang puso niya. Ang isa ay dahil sa bangis ng kalaban, si Kuya Biao ay nasipa sa sobrang sama ng loob niya, si Biao ang mas masama ang loob niya, si Biao ang lalong masama, si Biao ang mas masama sa mood niya, si Biao ang mas masama sa mood niya, si Biao ang mas masama sa mood, si Biao, at mas lalong hindi na niya siya pakakawalan pagkatapos nito. Sa sobrang sakit na pinagpapawisan si Kuya Biao, pakiramdam niya ay mababali ang leeg niya. Sa pagkakataong ito, muling lumapit sa kanya ang batang pinuno. Bakas ang takot sa mga mata ni Kuya Biao. Hindi niya kayang harapin ang taong ito. Kung nandito si Tian Jun, baka makakalaban niya, pero pakiramdam ni Kuya Biao, baka mas malakas ang taong ito kaysa kay Tian Jun.
Muling tinapakan ng taong iyon ang mukha ni Kuya Biao, pagkatapos ay dahan-dahang gumamit ng puwersa, yumuko ang kanyang baywang, tumingin kay Kuya Biao at sinabing, paano na? Masarap ba sa pakiramdam na tinapakan ng ganito? Panipi, anong gusto mo? Tanong ni Kuya Biao. Anong gusto mo? Hindi ba ang mga tao mo ay mahilig tumapak sa mukha ng ibang tao ng ganito? Ngayon ay tatapakan ko ang iyong mukha, tingnan mo kung mabuti ang pakiramdam mo, paano ito? Maganda ba ang pakiramdam mo o hindi? Tell me, sabi ng binata sa mahina at mabagal na boses. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Hindi mo alam. Haha, hindi mo alam. Gumamit ng dahas ang binatang iyon, nakayuko ang mukha ni Kuya Biao. Paanong hindi ko malalaman? Hindi ba masyadong mabangis ang mga tao mo kahapon? Naglakas loob ka pang tamaan si Young Master Tong, ang galing mo, sa Qing Province, wala pa akong nakitang mas kahanga-hanga kaysa sa iyo. Panipi, Young Master Tong, sinong Master Tong? Bumilis ang tibok ng puso ni Kuya Biao. Hindi kaya na-offend nila si Young Master Tong. Si Tong Zian mismo ay hindi masyadong kaya. Marunong lang siyang makipaglaro sa mga babae. Gayunpaman, mayroon siyang mabuting ama. Siya ang nag-iisang anak na lalaki. Ang nakakasakit sa kanya ay ang panliligaw sa kamatayan. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kababata na nagsabi sa kanya na binugbog niya ang isang taong nagngangalang Tong. Hindi kaya siya ang bumugbog sa kanya. Sa sandaling ito, narinig din ng binata ang sinabi ng kabilang partido. Tumalon din ang puso niya. Hindi naman siguro nagkataon lang, di ba? Binugbog niya ang isang taong nagngangalang Tong kahapon. Hindi kaya dumating sila para maghayganti. Imposible naman yun di ba? Kahit anong tingin mo sa lalaking yun, mukha siyang talo. Paano siya naging isang malaking shot? Yung Young Master Tong ang iniisip mo. Ang iyong mga tao ay talagang naglakas loob na tapakan si Young Master Tong ng ganito. Sabihin mo sa akin, sino ito? Gustong mabali ni Young Master Tong ang kanyang mga binti. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin siyang tapakan ang mga tao sa hinaharap. Sabi ng taong iyon, lalong naguluhan ang puso ng nasasakupan ni Kuya Biao. Dahil natapakan niya ang taong may apelyidong Tong kahapon. Halatang naunawaan din ni Kuya Biao ang puntong ito. Pagkatapos, diretso niyang itinuro ang kanyang kababata at sinabing, siya nga. Siya ang natapakan. Pero, hindi ko siya hiniling na gawin iyon. Hiniling ko lang sa kanya na turuan siya ng leksyon. Kusang kumilos siya at binugbog si Young Master Tong. Not to mention na very unbearable ang performance ng underlang niya kanina at nawalan siya ng mukha. Kahit noon pa man, para hindi magdusa, hindi magdadalawang isip si Kuya Biao na ipagkanulo ang kanyang kampon. Pero ngayon, wala siyang masyadong pressure sa puso niya. Noong una, binalak niyang itaboy ang kabilang partido pagkatapos ng insidenteng ito. Ngayon, hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong kalaking gulo para sa kanyang sarili. Kung hindi niya siya pinagtaksilan, sino ang kanyang ipagkakanulo? Hindi rin inaasahan ng binatang iyon na ganoon kadaling ilalantad siya ni Kuya Biao. Natigilan siya saglit. Nang makita niyang pinagtitinginan siya ng mga tao sa kabilang partido ay agad siyang nataranta. Parang papel ang mukha niya. Hindi ko nakita. So ginawa ng duwag na katulad mo. Ang lakas talaga ng loob mong tapakan si Young Master Tong. Nakita kitang diretsyong lumuhad ngayon lang. Akala ko duwag ka. Hindi ko ini-expect na ganyan ka pala ang loob. Umalis sa tabi ni Kuya Biao ang binata ng kabilang partido. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo sa taong nagpapanik. No, this is all a misunderstanding. It's all a misunderstanding. Hindi ko alam na siya pala si Young Master Tong. Kung alam ko, kahit 100 lakas ng loob ko, hindi ako maglalakas loob na suntukin siya. Nagmamadaling nagpaliwanag ang taong iyon. Hindi pagkakaunawaan. Ang sabihin lang na hindi pagkakaunawaan ay sapat na. Lumakad ang binata sa kanyang tabi at sinipa ang kanyang baba, na nagpatamba sa kanya. Just saying that it's a misunderstanding and you can casually step on people. May lakas ng loob ka. Sige, dahil alam mong ikaw yun, sapat na. Paano naman ito? Sinabi rin ni Young Master Tong na gusto niya ang dalawa mong paa. Ikaw naman, kailangan mo ring baliin ang isang paa mo. Sabi ng binata. Yung huli, natural na si Kuya Biao ang sinasabi niya. Hindi. Sabay na sigaw ni Kuya Biao at ng kanyang mga alapers. Napuno ng panghihinayang ang puso ni Kuya Biao.
Kung alam niyang ganito ang gagawin sa kanya ng lalaking ito, matagal na niya itong itinaboy. Wala siyang kakayahang lumaban at alam lang kung paano mambabala. Siya ay naguguluhan sa kanya at ngayon ay huli na para magsisi. Ang kabilang partido ay, halatang walang intensyon na makipag-usap kay Kuya Biao at sa kanyang mga alipin. Ang kanilang mga puso ay mas malupit pa kaysa kay Kuya Biao at sa kanyang mga alipin. Kasunod nito, magkahiwalay na naglakad ang dalawang tao patungo kay Kuya Biao at sa kanyang mga alipors na may hawak na baseball bat. Halata na gusto nilang mabali ang kanilang mga binti. Hindi, pakiusap ko. Hindi, alam kong mali ako. Nakita ng mga alipors ni Kuya Biao ang mga taong naglalakad patungo sa kanya at patuloy na nagmamakaawa. Hindi siya naglakas loob na tumayo at patuloy na gumagalaw pabalik sa lupa. Gayunpaman, limitado ang espasyo at mabilis niyang narating ang pader. Walang paraan palabas. F***, naiihi talaga itong basurang ito. Haha, sa pagkakataong ito, naglakad ang may hawak ng baseball bat patungo sa binata. Bigla niyang napagtanto na basa ang bahagi sa pagitan ng mga hita ng binata at amoy ihi. Haha, tawa ng tawa ang mga tao sa kabila. Sa kabilang banda, tahimik si Kuya Biao at ang kanyang mga alipin. Marami pang ang hinamak ang binatang ito sa kanilang mga puso. Ito ay sobrang nakakahiya. No, let me go. I don't want to break my legs. Nagmamakaawa pa rin ang binatang iyon. Gayunpaman, halatang walang epekto ang kanyang pagmamakaawa. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Itinaas niya ng mataas ang baseball bat at marahas na ibinaba iyon. Ah! Sigaw ng binata tapos walang ingay. Hindi naman sa tiniis niya, bagkus ay nahimete siya sa sakit. Gayunpaman, kahit siya ay nahimete, ang mga tao sa kabilang panig ay walang balak na palayain siya. Patuloy ang pagtama ng baseball bat sa kanyang mga binti at mabilis siyang nagising sa sakit. Nagpatuloy ang hiyawan. Kabanata 147. Siyempre, hindi lang ang binata ang sumisigaw. Hindi nagtagal, sumigaw na rin si Kuya Biao. Ang boses na iyon, ang antas ng paghihirap, ay hindi bababa sa boses ng binatang iyon. Nang masigurado nilang bali na ang magkabilang paa nila ay tumigil na ang mga iyon sa kanilang ginagawa. Walang kamalay-malay na nagsimula na namanguya ng gum ang binata sa nangunguna. Habang ngumunguya ay nagklik siya sa kanyang dila habang nakatingin kay Kuya Biao at sa binata. Walang bahid ng simpatiya sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, isaalang-alang na isang aral para sa iyo ang magkaroon ng mga matang ngunit na bigong makakita. Gayunpaman, huwag mong isipin na tapos na ito. Mas mabuting umalis na kayong dalawa sa Jiangzhou sa loob ng 3 araw. Kung hindi, baka mawala ka sa balat ng lupa. Casual na sabi ng binata. Isang bakas ng hindi pagpayag ang sumili sa mga mata ni Brother Biao. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang binti ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang kabilang partido ay hindi nagbibiro. This time, seryoso na yung kabilang party. Kung hindi siya umalis, baka mawalan talaga siya ng buhay. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kabilang partido na may sama ng loob. Gayunpaman, mas tiningnan niya ang nakababatang kapatid na nagdala sa kanya ng labis na sakit. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Nabugbog siya hanggang sa hindi na siya makalaban at itinaboy pa siya palabas ng syudad. Masyado siyang nagtatampo at nanghihinayang. Kung hindi lang dahil gusto niyang makinig sa mga salita ng lalaking ito, hindi na niya ito mananatili sa tabi niya. Ngayon, ito ay mahusay. Sa huli, sinaktan niya pa rin siya. Sa totoo lang, dapat matuwa si Kuya Biao. Ayon sa iniisip nitong Zian, gusto nitong Zian na bugbugin silang dalawa hanggang mamatay. Gayunpaman, dahil malapit nang nag-iimbestiga ang mga nakatataas, ayaw ni Uncle Lee na magdulot ng gulo sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa mga tao at pananakit ng mga tao ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Kahit gaano pa, kabigat ang palo, hanggat hindi sila namamatay, ayos lang sila. Gayunpaman, kapag sila ay namatay, ang kalikasan ng bagay ay magbabago. Iyon ang dahilan kung bakit hinikayat ni Uncle Lee ang mga tao na baliin si Brother Biao at ang mga binti ng binata at itinaboy sila palabas ng Jiangzhou. Gayunpaman, si Brother Biao at ang binata ay walang kakayahan. Ngayong bali na ang kanilang mga paa, kung aalis sila sa Jiangzhou ng ganito,
napakahirap para sa kanila na mabuhay. Anyway, imposibleng magkaroon sila ng magandang araw tulad ng dati. Sige, tapos na ang usapan. I should go. Tumayo ang binata at casual na sinabi, "Oh, tama, ang pangalan ko ay Qiu Hao. Kung ayaw mong umalis sa lugar na ito at gusto mo pang maghayganti sa akin, maaari kang pumunta at hanapin ako anumang oras. Gayunpaman, bago iyon, mas mabuting ihanda mo ang iyong mga kabaong." Pagkatapos niyang magsalita, inakay ni Qiu Hao ang kanyang mga tauhan. Napaka-carefree niya. Ang mga alipin ni Kuya Biao na hindi makabangon ay hindi ng ahas na hamarang sa daan. Tumabi sila sa lupa para makalakad sila. F*** ang iyong ina. Matapos titigan si Qiu Hao at umalis, nagmura si Brother Biao. Gayunpaman, hindi siya nagmumura kay Qiu Hao, kundi sa binata sa ilalim niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magkakaroon ng ganoong engkwentro. Siya ay dumanas lamang ng isang hindi nararapat na kalamidad. Paanong hindi siya magagalit? Bugbugin mo, pailay mo rin kamay. Sabi ni Kuya Biao sa iba pa niyang mga kampan. Hinamak din ng ibang mga kampan ang binatang ito. Masyadong nakakahiya ang performance niya ngayon lang. Walang ginawa ang kabilang partido sa kanya, ngunit lumuhad siya sa lupa at humingi ng awa. Pagkatapos noon, natakot siya sa kabilang partido to the point na naiihina niya ang kanyang pantalon. Ito ay sobrang nakakahiya. Pagkatapos noon, pinagtaksilan pa niya ang sarili niyang kuya. Kahit anong klaseng tao si Kuya Biao, mali ang pagtaksilan sa amo. Kaya naman, sa utos ni kapatid na Biao, ang ilan sa kanyang mga kampan ay agad na lumapit sa binata at binugbog ito. Pagkatapos noon, diretso pa nilang napilayan ang kamay niya. Itapon mo siya, sapat na ang paghihirap ng binata. Ayaw na naman siyang tingnan ni Kuya Biao. Kahit na gusto niyang patayin kaagad ang kabilang partido, halatang may katwiran pa rin siya. Kapag napatay niya ang kabilang partido, matatapos na siya. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-isip si Kuya Biao kung ano ang susunod niyang gagawin. Masasabing ngayong nasaktan niya si Tung Zian, hindi na siya maaaring manatili sa Jiangzhou. Baka wala na rin siyang tantungan sa Qing Province. Bagamat may iba pa siyang kampan sa bar na ito ngayon, kakaunti lang ang kasama ng kabilang partido. Sa makatuwid, kahit natipunin niya ang lahat ng kanyang mga kampan, hindi siya posibleng maging kalaban ng kabilang partido. Dahil pinaalis na siya ng kabilang partido, hindi na niya maituloy ang pananatili rito. Kung nanatili siya rito, kapag nalaman ng kabilang partido, tiyak na muli silang kakatok sa kanyang pintuan. Sa susunod, hindi na ito kasing simple ng pagbali ng binti. Baka nasa panganib ang buhay niya. Bagamat magkakaroon ng problema kung ang kabilang partido ay pumatay ng isang tao, kasama ang pamilya nitong Zian na tumulong sa paglutas nito, kahit na ang kabilang partido ay may problema, hindi ito magiging masyadong malaki. Sa makatuwid, sa huli, ang malas ay siya pa rin. Mukhang Jiangzhou lang ako makakaalis. Malungkot na naisip ni Kuya Biao. Napuno ng pag-aatubili ang kanyang puso. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong gangster, at hindi naging madali para sa kanya na umakyat sa kung nasaan siya ngayon. Kung gusto niya ng pera, may pera siya. Kung gusto niya ng mga kagandahan, mayroon siyang mga kagandahan. Kung gusto niya ng underlings, meron siyang underlings. Gayunpaman, matagal na siyang hindi nag-enjoy bago siya napilitang umalis. Kakaiba kung handa siyang makipaghiwalay dito. Gayunpaman, hindi alintana kung handa siyang makipaghiwalay dito o hindi, hanggat hindi siya tanga, alam niya kung anong pagpipilian ang dapat niyang gawin. Sa madaling salita, wala siyang choice. Maaari lamang siyang umalis sa pagitan ng kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Kung andito pa lang sana si Tianjun, that would be great. Maybe there would be a turn for the better. Napaisip si Kuya Biao. Bagamat hindi masama ang kakayahan ni Qiu Hao at hindi niya maihahambing sa kanya, dapat ay kayang harapin siya ni Tianjun. Hindi man niya ito kayang talunin, tiyak na hindi siya matutulad sa iba na hindi man lang nakayanan ng kahit isang suntok. Gayunpaman, umalis na si Tianjun. Wala nang silbi ang pag-iisip niya tungkol dito. Ngayon, kailangan niyang pag-isipan kung paano mabubuhay sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kanyang paligid at sinabing, talagang aalis ako sa Jiangzhou, o maging sa Qing Province. Sino sa inyo ang handang umalis kasama ko?
Hanggat umalis ka kasama ko, lahat tayo ay magkakapatid sa hinaharap. Kung may kakainin ako, siguradong makakain ka. Halatang gustong umalis ni Kuya Biao kasama ang kanyang mga tao. Hanggat may mga kampan siya, kahit nasa ibang lungsod, hindi imposibleng bumangon siya muli. Gayunpaman, halatang madidismaya si Brother Biao. Pagkatapos magsalita ni kapatid na Biao, nagtinginan ng iba pang mga kampan nang walang sinasabi. Pagkatapos noon, ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at hindi na muling tumingin kay Kuya Biao. Walang sumang-ayon sa kanya. Nakita ni Kuya Biao ang sitwasyon at malungkot na ngumiti. Tapos na ang lahat. Walang susunod sa kanya. Kahit na lumipat siya ng lugar, imposibleng mabuhay siya sa buhay na mayroon siya ngayon. Siyempre, ayaw umalis ng ibang underlings. Una, lahat sila ay mga tao dito at nanirahan dito sa mahabang panahon. Mangyari pa, ang mas mahalagang dahilan ay ang karaniwang pagtrato ni Brother Biao sa mga taong nasa ilalim niya ng normal. Medyo harsh pa nga siya. Ngayong halatang hindi siya aabot, sino ang handang sumunod sa kanya sa ibang lungsod? Wala silang makitang pag-asa. Kabanata 148. Imposibleng malaman ni Huang Feng na nagtatrabaho sa kumpanya, ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Brother Biao. Mas naging imposible para sa kanya na malaman na pagkatapos turuan ng mga taong iyon ng leksyon si Brother Biao, hindi na sila bumalik ngunit hinanap siya. Si Qiu Hao at ang iba ay unang pumunta sa lugar kung saan nakatira noon si Huang Feng, ngunit pagdating nila doon, nalaman nilang lumayo na si Huang Feng. Ang may-ari ng lupa, si Fatso, ay tumingin sa mga taong ito na halatang hindi mabubuting tao na dumarating upang hanapin si Huang Feng. Lalo siyang natakot. Ano ang ginagawa ni Huang Feng sa labas? Bakit siya laging hinahanap ng mga taong ito? Lalo siyang natuwa na maagang umalis si Huang Feng. Kung hindi, maaaring magulo ang kanyang bahay, at maaaring hindi siya maglakas loob na humingi sa kanya ng kabayaran. Hindi nahanap ni Qiu Hao at ng iba pa si Huang Feng, kaya pumunta sila sa pasukan ng Changzhou Group para hintayin si Huang Feng. Gayunpaman, dahil ang Changzhou Group ay nasa paligid ng downtown area, hindi sila nang ahas na kumilos ng tahasan sa ganoong lugar, kaya binalak nilang lihim na sundan siya. Kuya Hao, nandito na siya. Nang oras na para umalis sa trabaho, handa nang umalis si Huang Feng sa trabaho at umuwi. Ngayong manager na siya, at walang magawa ang mga security guard. Siyempre, aalis siya sa trabaho sa oras. Alam ko, sabi ni Qiu Hao habang ngumunguya ng gum. Bago sila dumating, nakita na nila ang larawan ni Huang Feng, kaya ngayong lumitaw si Huang Feng, napansin din nila ito kaagad. Dahil ang bagong tirahan ay hindi masyadong malayo sa kumpanya, si Huang Feng ay walang anumang apurahang bagay pagkatapos na makaalis sa trabaho, kaya handa siyang maglakad pauwi. Sumunod si Qiu Hao at ang iba pa sa likuran niya, naghahanap ng pagkakataon. Hoy, kaibigan! Sa wakas, sa medyo hindi gaanong mataong lugar, si Qiu Hao at ang iba ay gumawa ng ilang hakbang at naabutan si Huang Feng. Direktang tinapik ni Qiu Hao ang katawan ni Huang Feng. Anong problema? Tiningnan ni Huang Feng ang estranghero sa kanyang harapan ng may pagdududa. May maliit na bagay. Tumango ang lalaki at sinabing, kilala mo ba si Tung Zien? Tung Zien, isang bakas ng pagbabantay ang sumilay sa mga mata ni Huang Feng. Muli siyang tumingin sa karamihan, saka tumango at sinabing, ikaw ang sinugo niya. Not bad. Mukhang naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Si Young Master Tung ay isang mapagmahal na tao. Hindi niya kikitil ang buhay mo. Umatras ka lang, sabi ni Qiu Hao. Umurong gamit ang dalawang paa. Magnanimous. Hey! Biglang iniunat ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinuntok ang kabilang partido sa mukha. Alam niyang hindi pala kaibigan ng mga lalaking ito, kaya nagpasya siyang gumawa ng unang hakbang. Gayunpaman, si Qiu Hao ay malinaw na hindi isang simpleng tao. Bagamat biglaan ang suntok ni Huang Feng, handa na siya. Sa katunayan, noong kausap niya si Huang Feng, palihim na siyang nagbabantay. Pagkatapos ng lahat, sinabi na si Huang Feng ay mayroon ding ilang mga kasanayan, bagaman hindi niya alam ang mga detalye. Ikiling ni Qiu Hao ang kanyang ulo sa gilid at iniwasan ang kamao ni Huang Feng. Pagkatapos noon, ang kamay na nasa balikat ni Huang Feng ay biglang humawak ng malakas. Nakayuko ang baywang ni Huang Feng, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamao. Sa halip,
inihampas niya ito ng diretso sa ulo ni Qiu Hao. Hinawakan ni Qiu Hao ang kamao ni Huang Feng gamit ang isang kamay at gustong hilahin ito sa gilid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang inaasahang epekto ay hindi makakamit. Sa halip, sinipa siya ni Huang Feng sa binti. Makakaasa lang si Huang Feng sa sarili niyang lakas ngayon. Kung tutuusin, wala siyang natutunang galaw maliban sa lakas ng loob niya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa iba. Kahit si Qiu Hao ay hindi may kumpara sa kanya. Gayunpaman, bagamat sinipa ni Huang Feng si Qiu Hao, hindi lang si Qiu Hao ang nasa paligid. Kailangan pa niyang bantayan ang mga tao sa paligid niya. F***, ang brat na ito ay talagang naglakas loob na gumawa ng unang hakbang. Patayin mo siya, go, all go, pailing mo siya. Nag-react din ang mga taong iyon at mabilis na binati si Huang Feng. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng mga taong ito ay karaniwan lamang. Sila ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga tauhan ni Brother Biao, ngunit ito ay limitado. Ang dahilan kung bakit direkta nilang mapatamba ang mga tauhan ni Kuya Biao ay dahil ito ay biglaan. Bukod dito, mayroon din silang mga stick sa kanilang mga kamay noong panahong iyon. Kasama si Qiu Hao bilang taliba, naglakas loob silang ibagsak ang mga tauhan ni Brother Biao. Ngayon, maliwanag na wala silang paraan upang magdala ng napakaraming patpat sa gayong okasyon. Bukod dito, hindi nila naisip na kakailanganin nilang magdala ng napakaraming patpat para turuan ng leksyon si Huang Feng. Ito ang ideya ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang maliit na security guard lamang. Kung isa siyang master sa underworld, baka mas bigyan niya ng pansin. Gayunpaman, halatang wala siyang masyadong iniisip ngayon. Malamig ang mukha ni Huang Feng. Ramdam na ramdam niya ang husay ng mga taong nasa harapan niya. Mas malakas sila kaysa sa mga tauhan ni Kuya Biao. Bukod dito, mas maraming tao ang kabilang partido. Bagamat medyo malayo ang lugar na ito, may mga taong dumadaan pa rin. Isa pa, hindi pa ganap na madilim ang langit. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na gumamit ng mahika ng walang prinsipyo. Maging ito ay gusot o batong nakausli, ito ay mas kapansin-pansin at madaling matuklasan sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi maaaring gumamit ng mahika si Huang Feng. Magagamit pa niya, Metal Fist, ambyo ang kamao ng kapangyarihan ng metal. Kasabay nito, maaari nitong palakihin ang bilis ng pag-atake. Hindi kailanman ginamit ni Huang Feng ang kasanayang Metal Fist noon dahil hindi niya ito kailangan. Pagkatapos niyang hawakan ang kanyang panloob na puwersa, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa mga taong nakaharap niya noon, maliban kay Tianjun na napakalakas, ang iba ay hindi siya kailangan para gamitin ang kasanayang ito. Bagamat hindi ginamit ni Huang Feng ang kasanayang ito kapag humarap sa mga kaaway, sinubukan niya ito noong siya ay nag-iisa. Ang epekto ng kasanayang ito ay medyo malakas. Ang katangiang metal ay orihinal na mas malakas kaysa sa iba pang mga kasanayan sa katangian sa mga tuntunin ng mapanirang kapangyarihan. Maliban sa Thunder Attribute Skills, ang kanyang mapanirang kapangyarihan ang pinakamalakas. Bukod dito, ang kasanayang ito ay maaari ring tumaas ang kanyang bilis ng pag-atake. Kaya naman, kitang-kita pa rin ang epekto ng pagtaas. Matapos gamitin ni Huang Feng ang kasanayang ito, ang kanyang mga kamao ay kumikinang na may mahinang metal na kinang. Ito ay dahil siya ay isang apprentice mage lamang. Kung mas mataas ang level niya, mas halata ang epekto. Gayunpaman, magiging mas madali para sa iba na makita. Ngayon, ang metal na kinang na ito ay hindi halata, at ang iba ay hindi malinaw na nakikita ito. Pagkatapos ay sinuntok ni Huang Feng si Qiu Hao. Sa pagkakataong ito, walang magarbong kompetisyon ng lakas. Bilang resulta, napaatras si Qiu Hao ng ilang hakbang bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang kamao nang may pagtataka, ngunit nalaman niyang may mga bahagi sa kanyang kamao na nabali, na parabang may gasgas na metal. Muli niyang tiningnan ang kamay ni Huang Feng, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Sa oras na ito, nakikipaglaban na si Huang Feng sa iba pang mga kampan. Hindi mabilis ang kanyang paggalaw, ngunit ang bilis ng kanyang mga suntok ay medyo mabilis. Maaari pa itong maglabas ng mga after images. Mukhang may mga kasanayan ng munting security guard na ito. Tiningnan ni Qiu Hao ang kamao ni Huang Feng.
Inalis na niya ang paghamak sa kanyang puso para kay Huang Feng. Ang Huang Feng na ito ay talagang hindi isang ordinaryong maliit na security guard. Kabanata 149. Pagkatapos gamitin ang Metal Fist skill, ang lakas ng kamao ni Huang Feng ay nadouble. Walang sino mang nakipag-away sa kanya ang maaaring tumagal ng higit sa 3 segundo, dahil sa loob ng 3 segundong ito, maaaring ilabas ni Huang Feng ang 12 ng suntok. Sa kanyang panloob na puwersa at ang tumaas na lakas ng Metal Fist, walang makatiis. Bukod dito, walang sino man ang maghay-hinala ng anuman. Sa karamihan, iisipin nilang napakalakas ni Huang Feng. At the same time, baka natuto siya ng martial arts. Kung hindi, imposibleng maging ganoon kabilas siya. Anyway, walang mag-aakalang isa siyang magician. Ito ang gustong makita ni Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi nasaktan. Kung tutuusin, maraming tao sa paligid niya. Ang kanyang lakas at bilis ng pag-atake ay tumaas, ngunit ang kanyang mga reflexes ay nasa antas pa rin ng isang normal na tao, o hindi bababa sa bahagyang mas mahusay kaysa sa isang normal na tao. Nahirapan siyang iwasang matamaan. Ang mga taong ito ay halatang mas malakas kaysa sa mga nasasakupan ni Brother Biao. Buti na lang at hindi sila nagdala ng baseball bat o kung ano-ano pa kaya kahit nataman sila, hindi malubha ang mga sugat ni Huang Feng. Not to mention, meron pa rin siyang internal force para protektahan ang katawan niya. Bang! Nang sinuntok ni Huang Feng ang isa sa kanyang mga alipin sa hita, bigla niyang nakita ang isang figure na mabilis na papalapit mula sa gilid ng kanyang mata. Wala na siyang oras para mag-isip, kaya hindi niya namamali na itaas lang niya ang kanyang kaliwang kamay para protektahan ang kanyang ulo. Pagkatapos, sa susunod na segundo, naramdaman niya ang isang malakas na suntok sa kanyang braso, at ang kanyang buong katawan ay napaatras ng 2 hakbang. Ang umatake sa kanya ay si Qiu Hao. Matapos magtagumpay si Qiu Hao sa kanyang pag-atake, hindi siya sumuko. Bukod dito, nagpatuloy siya sa pag-atake. Patuloy na sinipan ng kanyang kanang binti si Huang Feng. Ang lakas ng kanyang binti ay napakalakas, halos katulad noong ginamit ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit naisip niya na matagal na niyang hindi nalilinang ang kanyang panloob na puwersa. Gayunpaman, makikita rin na ang lakas ng binti ni Qiu Hao ay hindi maaaring maliitin. Si Huang Feng ay patuloy na napaatras, ngunit ang kanyang katawan ay hindi malubhang nasugatan. Bukod dito, alam niyang nasa kanyang mga kamay ang pinakamalakas niyang lakas, kaya muli niyang inipon ang panloob na lakas sa kanyang katawan at ibinuhos sa kanyang mga kamao. Bilang karagdagan sa kanyang kakayahan sa Metal Fist, ang lakas ng kanyang mga kamao ay umabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Bang! Si Huang Feng ay gumawa ng blockang motion gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahanap ng pagkakataon na salubungin ang kanang paa ni Qiu Hao ng direkta. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Huang Feng ang napaatras. Napaatras din si Qiu Hao. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na mapapaatras siya. Nang magpalitan ng suntok ang dalawa, napaatras siya. Kahit medyo nagulat siya ay hindi naman ito masyadong seryoso. Ito ay dahil alam niya na ang kanyang pinakamalakas na punto ay hindi ang kanyang mga kamao, ngunit ang kanyang mga binti. Ang lakas ng kanyang mga binti, malayo sa kung ano ang maihahambing ng kanyang mga kamay. Pero ngayon, nang dumampi ang binti niya sa kamay ng kabilang partido, napaatras pa rin siya. Gaano kalakas ang kamay ni Huang Feng? Bang! Hindi man lang tumingin si Huang Feng. Natamba niya ang isang lalaki na sumusulpot sa kanya ng isang suntok. Gayunpaman, walang magarbong galaw. Isang straight na suntok lang iyon, at ang taong iyon ay agad na nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Ngayon, ang tanging makakatayo pa ay sina Huang Feng at Qiu Hao. Nagkatinginan silang dalawa ng may pagbabantay. May mga taong dumadaan sa malapit, ngunit sinulyapan lang nila ang lugar na ito at saka nagmamadaling umalis. Hindi sila bumalik para makialam sa negosyo ng ibang tao. Naramdaman ni Huang Feng na ang taong nasa harapan niya ay tila mas malakas kaysa kay Tianjun. Kahit papaano, ang lakas ng kanyang mga binti ay mas malakas kaysa kay Tianjun. Ilang sandali pa ay nagkaharap silang dalawa. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ang nagkusa na maniningil sa Qiu Hao. Gayunpaman, ang reaksyon ni Huang Feng ay bahagyang mas maganda kaysa sa karaniwang tao.
Ang kanyang suntok ay madaling naiwasan ni Qiu Hao. Pagkatapos noon, muling itinaas ni Qiu Hao ang kanyang paa at sinipa si Huang Feng. Ngayon na ang oras, sigaw ni Huang Feng. Ang kanyang kaliwang kamay ay humawak ng mahigpit sa kanang binti ni Qiu Hao. Nang sumugod siya, alam niyang hindi niya kayang tamaan ang kanyang kalaban. Ang mga binti ni Qiu Hao ay halatang mas malakas kaysa sa kanyang mga kamay, kaya tiyak na gagamitin niya muli ang kanyang mga binti. Alam niyang sa bilis ng reaksyon niya, hindi niya ito maiiwasan. Gayunpaman, wala siyang planong umiwas. Hinayaan niyang sipain siya ni Qiu Hao habang tinitiis niya ang sakit at niyakap niya ang binti ng kanyang kalaban. Sa sandaling niyakap niya ang kanyang kalaban, mawawala ang kanyang kalaban sa kanyang kalamangan. Hindi siya makakaiwas sa kanyang mas malakas na bilis ng reaksyon. Matapos yakapin ni Huang Feng ang binti ng kanyang kalaban, itinaas niya ng mataas ang kanang kamay at handa ng bagsakan ang binti ng kanyang kalaban. How dare you? Mamulat na ang mga mata ni Qiu Hao. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kalakas ang mga kamay ni Huang Feng. Kung ganito ang tama sa kanya, siguradong mapilayan ang kanyang paa. Gustong lumaban ni Qiu Hao, ngunit ang kanyang lakas ay halatang hindi kasing lakas ni Huang Feng. Sa kanyang buong katawan, ang lakas ng kanyang mga binti ay maihahambing sa kay Huang Feng. Ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay hindi maihambing sa lahat. Imposibleng makalaya siya ngayon. Nakita ni Qiu Hao na hindi siya makawala, kaya ginamit niya ang kanyang kamay para harangin. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagkilos ay hindi nagkaroon ng kaunting epekto. Hindi man lang nito pinabagal ang bilis ng kamay ni Huang Feng. Maaari lamang niyang baguhin ang kanyang direksyon at bagsakan si Huang Feng. Gayunpaman, kahit na nasugatan si Huang Feng, wala siyang anumang intensyon na bumitaw. Kotsa, sa wakas ay tumama ang kamao ni Huang Feng sa binti ni Qiu Hao. Biglang narinig ang tunog ng pagkabasag ng buto. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Qiu Hao. Sa sobrang sakit niya ay pinagpapawisan na ang ulo niya. Malamig ang mukha ni Huang Feng, walang kaunting simpatiya. Naiinis siya sa mga taong ito. Isang beses lang niyang pinahinto ang sasakyan nitong Xian, ngunit ang kabilang partido ay walang humpay at patuloy na nagpapadala ng mga tao upang turuan siya ng leksyon. Bukod dito, hindi ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga paa. Kahit na siya ay isang mabait na tao, pagkatapos ng maraming beses, siya ay naiirita. Si Huang Feng ay nasa ganoong kalagayan ngayon. Talagang galit siya, kaya wala siyang kahit katiting na simpatiya kay Qiu Hao. Nabali niya ang paa ng kalaban sa pag-atake niya. Hindi binitawan ni Huang Feng si Qiu Hao. Muli niyang itinaas ang kamao at binasag iyon. Nakayuko ang binti ni Qiu Hao sa hindi kapani-pani walang anggulo. Pagkatapos, sinuntok niya ang mukha ni Qiu Hao. Namamaga ang mukha ni Qiu Hao at nahimete siya. Sa sandaling ito, wala na siyang kakayahang lumaban. Pagkatapos noon, ibinagsak ni Huang Feng si Qiu Hao at lumingon para tingnan ang ibang tao. Nang makita nila si Huang Feng na nakatingin sa kanila, nagbago ang kanilang mga mukha. Patuloy silang umatras ng hindi malay. Natakot din sila sa bangis ni Huang Feng. Ilayo mo siya. Tandaan mo, kung maglakas loob kang bumalik, mas kawawa ka lang kaysa sa kanya. Mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na siya naglakas loob na isipin ang iniisip ng mga taong ito. Tumalikod siya at dirdiretsong umalis. Nagkatinginan ang iba pang mga tao. Walang nang ahas na pigilan si Huang Feng o magsabi ng anuman. Pinanood lang nilang umalis si Huang Feng. Kabanata 150. Bagamat natalo niya si Qiu Hao at ang iba pa, si Huang Feng ay wala sa magandang mood sa kanyang pag-uwi. Binabalak niyang hanapin si Tung Xian para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mas mabilis kumilos ang lalaking iyon kaysa sa kanya. Ang bilis niya talagang nakahanap ng iba. Wala na bang mas magandang gawin ang lalaking ito? Araw-araw. Bukod dito, ang taong natalo ni Huang Feng sa huli ay talagang malakas. Kung hindi ipagsapalaran ni Huang Feng ang sarili niyang pinsala para mahawakan siya at mabali ang kanyang binti, hindi sigurado si Huang Feng kung kaya niyang talunin siya. Siyempre, kung gumamit ng ibang mahika si Tung Xian, mas malaki ang posibilidad. Gayunpaman, hindi magagarantiya ni Huang Feng na matatalo niya si Tung Xian. Sa makatuwid, nakaramdam si Huang Feng ng matinding krisis.
Hindi niya alam kung ang susunod na taong ipinadala nitong Xian ay mas makapangyarihan kaysa sa isang ito. Kung ganoon nga ang kaso, mas malalagay sa panganib si Huang Feng. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng na lumabas sa gabi at tingnan kung maaari niyang turuan ng leksyon si Tong Xian. Gagawin niyang kumilos si Tong Xian saglit. Pagkatapos nito, aalisin niya si Tong Xian minsan at para sa lahat kapag siya ay sapat na. Kung gusto niyang turuan ng leksyon si Tong Xian, kailangan niyang malaman kung nasaan siya. Bukod dito, hindi siya makakapunta sa lugar ni Tong Xian. Pinakamabuting gawin ito sa labas. Sa pag-iisip nito, tinawag ni Huang Feng si Su Yamo. Kilala niya si Tong Xian, kaya dapat may alam siya. Hello, Yamo, ako si Huang Feng. Mabilis na nakonekta ang tawag. Na-curious din si Su Yamo. Hindi niya alam kung bakit siya tinawag ni Huang Feng sa oras na ito. Gayunpaman, nang makita niya si Xi Mengjiao na nagmamaneho sa tabi niya, biglang nakonsensya si Su Yamo. Bagamat walang nangyari sa pagitan nila ni Huang Feng, tumingin si Su Yamo kay Xi Mengjiao at sinagot ang tawag. Gayunpaman, ang maliit na pagkilos ni Su Yamo ay napansin ni Xi Mengjiao. Nakangiti siya pero walang sinabi. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagmamaneho. Anong problema? Tanong ni Su Yamo. Ganito, alam mo ba kung saan gustong pumunta ni Tong Xian? Direktang tanong ni Huang Feng. Tong Xian, bakit mo siya tinatanong? Medyo nalito si Su Yamo. Wala lang, may mga bagay akong dapat asikasuhin, sabi ni Huang Feng. Nagtataka si Su Yamo kung bakit hahanapin ni Huang Feng si Tong Xian. Bukod sa huling pagkikita nila sa pasukan ng kumpanya, wala silang dapat kontakan sa ibang pagkakataon. Iniisip kung ano ang nangyari sa pasukan ng kumpanya, gumalaw ang puso ni Su Yamo. Tinanong niya, ginawa ka ba niya? Wala, may hinahanap lang ako. Kung hindi mo alam, kalimutan mo na. Hindi sinasadya ni Huang Feng na sabihin ito ng malakas. Ayaw niyang masyadong marami ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Kahit may mga hula sa puso ng iba, ayos lang basta hindi niya aminin. Casual lang tanong ko, hindi ko alam kung saan siya madalas pumupunta. Kung tutuusin, hindi naman ako pamilyar sa kanya. Pero, nabalitaan ko na madalas siyang mahilig pumunta sa isang club na tinatawag na Clear Spring. Kung may hinahanap ka sa kanya, pwede kang pumunta doon at tingnan, sabi ni Su Yamo. Halos hindi namamalayan, idiniin niya kay Huang Feng na hindi siya pamilyar kay Tong Xian. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Bagamat hinahabol siya ni Tong Xian, hindi siya kailanman pumayag na lumabas kasama niya. Okay, salamat, sabi ni Huang Feng. You're welcome. By the way, kung hindi mo kailangan, huwag mong kontakan si Tong Xian. Hindi siya mabuting tao, sabi ni Su Yamo. Alam ko, alam na ngayon ni Huang Feng na talagang hindi mabuting tao si Tong Xian. Pagkatapos noon, casual na nagsalita ang dalawa at ibinaba ang telepono. Ayaw mo ba akong makausap? Sa oras na ito, nakangiting sabi ni Xi Mengjiao, na nagmamaneho sa tabi nila. Pag-usapan ang tungkol saan, medyo na-curious si Su Yamo. Ngayon lang ang tawag sa telepono. Sinabi ni Xi Mengjiao, sino iyon? Ordinaryong kaibigan lang. Alam ni Su Yamo na si Huang Feng ang tinutukoy niya, kaya sinabi niya. Oh, isang ordinaryong kaibigan. Medyo nag-aalala ka sa ordinaryong kaibigan na ito. Nakangiting sabi ni Xi Mengjiao. Bukod dito, binigyang diin niya ang salitang, ordinaryo. Siyempre, kailangan kong mag-alala sa kaibigan ko. Sabi ni Su Yamo habang hindi natural na sinusuklay ang kanyang buhok. Narinig ko lang na tinawag kanyang Yamo. Mali ba ang narinig ko? Sabi ni Xi Mengjiao. You can hear such a soft voice. Paano lumaki ang tenga mo? Galit na sabi ni Su Yamo. Hindi niya inaasahan na narinig ni Xi Mengjiao, na nagmamaneho sa tabi niya, ang malambing na boses sa telepono ngayon. Anong uri ng mga tainga ang mayroon siya? Don't worry about how my ears grew. What's going on with you? Ilang araw na lang akong aalis, and you have already gained such a ordinary friend. Is this too fast? Si Xi Mengjiao ay tila nakatuklas ng isang bagay na masaya, at sinabi na may nasasabik na mukha. Tama ka, anong mabilis? Huwag mong intindihin. Ordinaryong kaibigan lang talaga. Hindi ako papayag na tawagin niya akong President Su, sabi ni Su Yamo. Hindi ko hinayaang tawagin ka ng sinumang tao noon, sabi ni Xi Mengjiao.
Siya at si Suyamo ay matalik na magkaibigan. Ilang taon na silang magkakilala. Natural na kilala nila ang isa't isa. Dahil dito naramdaman niya na ang ordinaryong kaibigan ni Suyamo ay hindi karaniwan. Tinatamad akong magpaliwanag sa iyo, sabi ni Suyamo. Pagkatapos noon, lumingon siya at hindi tumingin kay Exi Mengjao. Gayunpaman, may bakas ng pamumula sa mukha niya. Hindi masyadong halata. Napangiti si Exi Mengjao at hindi nagpatuloy sa pagtawa kay Suyamo. Sa halip, interesado siya sa ordinaryong kaibigan na binanggit niya. Sa kabilang panig, bumalik si Huang Feng pagkatapos matanggap ang mensahe ni Suyamo. Kakalipat lang niya sa bagong lugar na ito. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, kaya dapat walang naghahanap sa kanya. Mula sa impormasyong nakuha niya kay Suyamo, halatang alam niya lang ang tungkol sa lugar na ito. Imposible para sa isang taong tulad nitong Zian na maglaro sa parehong lugar araw-araw. Gayunpaman, walang ibang impormasyon si Huang Feng. Maaari lamang siyang pumunta doon upang subukan ang kanyang kapalaran. Dahil hindi pa huli, hindi nagmamadali si Huang Feng. Bumalik siya upang makita muna si Little White at lutisin ang kanyang problema sa hapunan. Si Little White, ang batang ito, ay napakatalino pa rin. Sa sandaling binuksan ni Huang Feng ang pinto, ang maliit na lalaki ay nakadaga na at kinusot ang pantalon ni Huang Feng. Puno ng nakakabigay puri na mga ngiti ang kanyang mukha. Wala siyang dignidad bilang isang lobo. Gayunpaman, hindi siya pinalaki ni Huang Feng bilang isang lobo. Nagluto muna siya ng pagkain para sa batang lalaki. Pagkatapos noon, nagsimulang magluto si Huang Feng ng sarili niyang pagkain. Dahil sa Immortal Book, napakabilis pa rin ng pagluluto ni Huang Feng. Napakasarap din ng lasa. Pagkatapos kumain, tumingin si Huang Feng sa kanyang storage box ng may pag-asa.